When all seems lost and broken, when doubt begins to rise, I lift my eyes to heaven. Your promises never die. The road may seem uncertain, but your hand will guide my way. Your love is my assurance in your word. I will say, I will believe. Okay, God's morning po mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Tuesday, no? August 18, 2026. No? At ngayon po, bago po ko magsimula, ay nais ko po munang batiin ng happy birthday, no? Si Sister Aloha Nonoso. At syempre ang aking inaanak na si Butchay. Butchay, no? Si Dayan Biray, no? At sino pa? Kay Shane Lagadia Mendoza. Tama na? Yan. Kay Shane Lagadia Mendoza. Yan, happy birthday at sa lahat po ng nagdiriwang ng maulang birthday nito ngayon. Ano, talagang walang tigil ang ulan. No? At ngayon po sa ating pagpapatuloy sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning, tayo po ay tutungo sa isang talata na sabi nga ay malimit ding talagang napakagandang paalala po nito, no? Dahil ito ay nagpapaalala mismo sa ating buhay, no? O kung paano natin tingnan nga ba ang kung paano tayo mamuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ng ating tagapagligtas, no? At ngayon dito po sa ating pagtalakay na ito ay tutungo tayo sa Romans chapter 6, no? Verse 5, ano? At ito po ay ating pag-usapan, ano po? At mula po dito, no, ay pamagatan po nating united in death, united in resurrection, no? At paano nga ba tayo, no, nakakasama na ating Panginoon sa dalawang bagay ito? At ngayon sa ating po pagsisimula, tayo po ay sasamahan ng ating partner, no, para tayo ay pangunahan sa pagbabasa ng talatang ito. At ganun din, no, sa pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 6 verse 5. Nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan. Tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang pagkabuhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon naming Ama, na pagmahal. Salamat po sa panibagong umaga na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa hininga, sa pag-asa, at sa inyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin at sa bawat araw na ipinagkaloob mo sa amin. Lumalapit po kami sa inyo na magpagkumbaba, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at linisin ang aming mga puso at isipan. Buksan mo po ang aming puso upang marinig namin ang iyong mga tinig, ang iyong mga salita at lubusan namin maintindihan at maunawaan ang lahat ng aming pag-aaralan ngayong umaga. Gabayan mo po kami, Panginoon, at patuloy na samahan ng iyong banal na Espiritu. Kami po ay nanalangin sa weather ngayon, Panginoon, na sobrang lakas ang ulan, na may mga lugar na binabaha. Patnubayan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Yes, Lord. At kaligtasan po ang aming hiling sa bawat isa. Yes, God. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus.
Amen. Amen and amen. Ano ho, purihin ng ating Panginoon Diyos, no? Talagang tunay na ingat-ingat po tayong lahat. Ano ho? At dahil nga po sa mayroong hindi magandang panahon. No, ganun pa man, kahit na hindi maganda ang panahon, no, ang balita ng ating Diyos ay laging maganda. Sabi nga po dito sa talatang ito, sa Amplified Version, nais ko rin hong basahin dito, sabi doon, for if we, no, have become one with Him, no, ibig sabihin po noon, meron ditong footnote, sabi dito, permanently united, no, ibig sabihin, tayo ay permanente na, hindi na mababago, no, in the likeness of His death, no, with we will also certainly be, sabi, one with Him and share fully, no, sabi doon, in the likeness of His resurrection. No? Kaya nga po yung paksa natin ngayon, pinamagatan nating united in death, united in resurrection. At paano nga ba ito? No? At paano natin ito isasabuhay? Ito po yung sinulat ni Apostol Pablo, no, sa mga mananampalataya na kung saan ay magkahalo po ang mga Hudyo at ang mga Hintil. No? Okay, so marami po sa kanila at no, na pati na rin po sa atin ngayon ang sabi nga ay may ganitong pag-uugali. Ano ho? At ito yung ating pag-uusapan ngayon. At nagiging katanungan yan sa ating mga puso. No, yung bang maaari ba na tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas natin? Sabi nga, ay maniwala tayo sa Kanya, pero binabalikan pa din po natin yung mga dati nating buhay. Kung gusto natin, ha? Kung sabihin, pag gusto nating balikan, sige, pwede pa rin ulit tayong ganito. No? Yan po yun. Ano? O maaari bang kasama natin ang ating Panginoon Jesucristo, kasama natin siya sa kanyang pagkabuhay, pero hindi kasama sa kanyang kamatayan? Ito po yung mga tanong. No? Maaari rin bang tanggapin ang pagpapala, pero tanggihan ang pagbabago? No? Para gusto lang natin, magkaroon tayo ng pagpapala, pero ayaw naman natin mabago. Ano ho? Ito po ang madalas nating sabihin po ay ginagawa. Gusto nating ang pagkabuhay ng ating Panginoon, ang kanyang sakripisyo, pero ayaw natin ang kanyang kamatayan. Gusto natin ang bagong buhay, pero ayaw nating bitawan ang, sabi nga ay, lumang pagkatao. Gusto natin ng kaligtasan, pero ayaw nating baguhin tayo ng Diyos. Alam niyo ho, ang linaw ho ng sagot ng Panginoon. Ano ho? Hindi po maaari yun. Dahil tayo po ay nakiisa na sa ating Panginoon Jesucristo, ating Yeshua. No? Sabi nga, hindi na tayo maaaring paghiwalayin. Ano? Ang kanyang kamatayan sa kanyang pagkabuhay. Kung kasama tayo ng ating Panginoon sa krus, tiyak na kasama rin tayo sa kanyang pagkabuhay. Dahil ang pagkakaisang ito ay hindi pangako lamang. Ito po ay katiyakan. Kaya nga po sa ating pagtunghay nito, no, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng talatang ito? Pansinin po natin, hindi po sinabi ng talata na kung gumagaya tayo sa kanya, sa kanyang kamatayan, ay baka masama rin tayo sa kanyang pagkabuhay. Wala pong ganon. Ano? Dahil ang sinasabi po ng salita ng Panginoon Diyos na kung totoo ang iyong pakikisa, sabi nga, sa ating Yeshua, sa ating Lord Jesus Christ, sa kamatayan, tiyak na makakasama rin tayo sa kanyang pagkabuhay. Dahil ang pakikipag-isa natin ay gawa ng Diyos. Hindi po gawa ng tao. Ang kamatayan sa kasalanan at pagkabuhay sa bagong buhay ay hindi po maaaring paghiwalayin. Dalawang bahagi ng iisang katotohanan. Kaya nga po dito, malinaw po, sabi din sa unang bahagi, have become one with Him. No, sa Greek word, no, ito po ay, sabi nga po ito ay sympathes.
Sabihin po natin, Simpites o Simpaites, no? Parang ganun yan. No? Ibig sabihin, nagkaisa na. No? Ibig sabihin, lumalago na tayo kasama ang Diyos. Hindi na maaring ihiwalay. Kaya nga po yung pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, it's a must. Tulad po ng sanga na idinudugtong sa puno, hindi na po hiwalay. No? Kaya nga yung grafting, di ba? Nakasugpong na po tayo. Kaya nga po yan yung permanenteng pagkabuklod. Hindi po pansamantala lang. At higit sa lahat, hindi po gawa ng tao. Mali pong isipin natin na kung mabuting tao naman ako at magagaya na tayo sa kanya. At tatanggapin niya na ako. Okay. Good yan. Mabuting tao ka. Pero ang tanong, sinusunod mo ba siya? Sumusunod ka ba sa kanya ayon sa kanyang salita? Tandaan po natin, hindi tayo nagpasimula ng pagkakaisang ito o yung pagiging iskaisa natin kay Kristo. No, Diyos po ang nagbuklod sa iyo at sa ating tagapagligtas, sa ating Yeshua, sa ating Lord Jesus Christ. Kaya ang ating kalalagayan ngayon ay nakadepende sa Kanya. Hindi sa atin. Kung siya ay matatag, dapat matatag din tayo. Sabi nga po ni Matthew Henry sa kanyang commentary patungkol po dito, the union between Christ and believers is such that they cannot be separated. If, sabi niya doon, we are one with Him in His death, we are one with Him in His resurrection. Sabi nga, the consequence is certain because He lives, we live also. Ang pagkakaisa po ay hindi natin maaring sabihin ay basta na lang sukuan, no? Ito po ay tandaan po natin dahil sa ang Diyos ang siyang gumawa nito, siya ang tumapos. Kaya ito po ay nakadepende, no, sa Kanya, hindi po sa ating damdamin. No, nakadepende ito sa finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. No? Kung siya, ibig sabihin po, kung siya ay buhay, tayo po ay buhay rin. Sabi nga po sa atin na Romans chapter 6, verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yan, ano ho? Yan po yun. Kaya tayo ay inilibing kasama niya. Kaya po yun yung meaning ng baptism Ibig sabihin, it symbolize na isinusuko mo yung buhay mo, kanino? Sa Kanya. Kaya tayo ay inilibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kung paanong ang ating Yeshua Mashiach, our Lord Jesus Christ, ay muling nabuhay, ganun din tayo. Ganun din tayo naglalakad ngayon sa ating buhay. Hindi na tayo ang nasusunod. Ibig sabihin po siya. Kung dati hindi ka na atin ng Bible study, hindi ka na nanalangin, yung dati nating mga maling pag-uugali ay nakikita natin na yan ay nakonvict tayo ng Panginoon. Ngayon, hindi na natin nagagawa kasi siya nagbabago sa atin. Pinipili natin yung kalooban niya. Dahil ang pagkakaisa po ay hindi lamang pangako. Sabi nga po, ito'y tinakda na ang ating paglakad, no, sa bawat araw ay dapat maging paglakad natin sa bagong buhay. Ang Diyos binigyan na tayo ng bagong buhay. Ang tanong, nilalakaran ba natin yung bagong buhay na yon? Sabi, Lord, baguhin mo ako. Pero ayaw mo naman sumunod. Ayaw mo naman magbasa ng Biblia. Ayaw mo naman mag-aral ng Biblia.
paano natin makikilala? Paano natin makikita yung pagbabago? Paano natin mararanasan yung bagong buhay? Without surrendering, without yung mga sinasabi natin, yung pagtitiis natin, konti lang ito compared do sa ginawa niya. Kasi yung pagtitiis niya, may latay, may hagupit, may pagbubuhat ng cross. Tayo, ang binubuhat lang natin, Biblia Makikinig nga lang minsan At iintindihin lang natin. At minsan, konti lang yung ating sasabihin, yung reflection lang natin. Hindi pa natin masasabi kung ginagawa natin yun o hindi. Pero, hirap na kagad tayo. Bigat na kagad tayo. Kaya nga po, likeness of His death, sabi nga rito, hindi ibig sabihin na ginagaya lang natin ang kanyang kamatayan. O sige, igarin tayo sa kung saan man ng kung yan kung ano man. Ginagaya lang natin yung kanyang kamatayan. Parang, ano ba yun? Gimmick lang? O sabihin natin ay parang arti-artistahan? No? An act? Again, likeness of His death. Hindi lang paggaya sa kanyang kamatayan, kundi tunay na makibahagi po tayo sa kahulugan ng kapangyarihan ng kanyang kamatayan. Dahil ang lumang pagkatao natin, yan po yung kamatayan Ibig sabihin po ng kamatayan sa atin, yung luma nating pagkatao, luma nating buhay. Ang ating pagkaalipin sa kasalanan, yan po yung ating kamatayan. Yung dating alipin ka ng kasalanan, tandaan po natin, namatay na tayo kasama ng ating Yeshua. Ating Yeshua, Masiya, our Lord Jesus Christ sa krus. Wala na tayo ugnayan doon. Sabi nga yan, pinatawad na yan, nilinis na. Yan po yung topic namin. Laging ugma yung topic. Topic namin kasi kagabi sa Leviticus 13 about sa paglilinis Paano nga ba tayo nalinis? Ito rin po yun Sabi niya nga, tetelestai. It is finished. Mali pong isipin natin na bahala na. Minsan di ba bahala na? Yan ang lagi natin, bahala na si Batman. No? Lord, bahala ka na ha. Minsan, Lord, bahala ka na. Maganda rin naman yon, pero hindi ko kasi tayo binibigyan ng bahala na ng Panginoon Diyos. Ipapakita niya sa atin yung kanyang tunay na sagot. Ano po yun? Yung Biblia. Minsan yung word na bahala ka na, pag yung Lord, bahala ka na. Ibig sabihin nun, hindi mo nabasa, hindi mo pinangahawakan yung salita ng Panginoon Diyos. Pero sabi mo, Lord, nasa sulat, hindi mo ako pababayaan, Lord, at iiwan. Panginoon, nagtitiwala po ako dito. Hindi yung bahala ka na. Lord, bahala ka na sa amin. Di ba? Parang hindi ka tiyak. Bakit? Alam mo, hindi ka pababayaan ng Lord, pero ayaw mo siyang wala sa iyo yung katiyakan, no? Parang hindi ka tiyak, no? Hindi po ganoon. Bisan, Lord, bahala ka na. Babalik muna ako sa dating buhay ko, no? Patatawarin mo naman ako Di ba, Sir? Ganyan tayo no? Babalik din ako sa iyo maya-maya ng konti. Gusto ko lang munang ano yun, tawag nito? Magliwaliw. Tama ba yung word? Mag-unwind. Parang ginagamit nating scapegoat. Yung mga word na yan, parang lungkot na lungkot ka ba sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Yun yung katanungan dyan Hindi naman ho. Ang pagiging tunay na Kristiyano, yan po yung kanta na, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hep hep. Ure, yan po yung tunay kasi kapag nabago ka talaga, doon mo malalaman. Minsan maiiyak ka pa nga sa sobrang kasiyahan Dahil ang katotohanan, hindi man tayo talaga karapat dapat Kaya nga po, ang pagkakaisa ay permanente.
Kung namatay tayo kasama ng ating Panginoon Diyos, wala na po tayong karapatang balikan ang libingan. Titingnan natin, ikaw, binuhay ka na ulit ang Panginoon, hihiga ka ba ulit sa libingan mo? Diba hindi na? Tandaan po natin, ang pagbabalik sa dating kasalanan ay pagtanggi sa katotohanan ng krus. Dahil ang katotohanan, doon tayo namatay, huwag na tayong bumalik. Di ba sabi nga po sa atin ng Galatians chapter 2, verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. No? Ganda nun. Ano? Daming may life verse niyan eh. No? Yung Galatians 2:20. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Dahil ang lumang tayo, ang lumang ikaw, no? Ang lumang tayo, yan po ay namatay na. At ang nabubuhay na sa atin ngayon ay sino? Our Lord Jesus Christ. Ang ating Yeshua. Yung pag sinabi natin Yeshua, our Lord is our salvation. No? Kaya huwag po natin sabing hindi natin kaya. Hindi ikaw. Hindi tayo ang bubuhay. Sino po? Ang ating Yeshua. Our Lord Jesus Christ. Kaya nga sumunod na talata, sabi dito, we will also certainly be. No? Ang salitang certainly ay, sabi nga po sa Greek word niyan, ay sabi natin, pantos. Pantos. No? Hindi paltos ha. Pantos. No? Palitan natin yung letter N ng L. Yung letter L ng N. No? Pantos, hindi paltos. No? Alam niyo yung paltos? Parang lintog. No? Ang paltos po is certainly. No? Ibig sabihin niyan ay tayo mismo. No? Tiyak na tiyak. Ibig sabihin po niyan, walang pag-aalinlangan. No? Sigurado. Hindi baka. Wala pong baka. No? Baka. Wala po yan. Napakadelikado po nung baka. Baka kasi ganito, ganyan. Napakadelikado po yan. Lalo na pag usaping pananampalataya. Wala pong baka sa Panginoon dahil tiyak po yan. Lagi siyang tiyak. Dahil kung tiyak, no? Kung totoo, ang una, tiyak na totoo rin po ang pangalawa. Ibig sabihin, kung totoo yung kamatayan, totoo rin po yung resurrection. Hindi po ito nakadepende sa sarili nating galing. Kundi, nakadepende po ito sa katapatan ng Diyos sa atin. Huwag po nating isipin na hindi natin kaya. O baka hindi tayo makasama sa kanyang pagkabuhay. Dahil ang katotohanan po, ang salita ng ating Panginoon Diyos ay nagsasabi, kung namatay ka na, kasama niya, o kasama natin Panginoon sa Kristo, tiyak na bubuhay din tayo kasama rin ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, kung nananampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, tiyak yon. Dahil ito po'y garantiya at nawala po sa atin ang lakas na ito. Kundi nasa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Kung siya ay bumangon, mabubuhay ka rin. Hindi ka mabibigo. Bakit? Dahil hindi ikaw ang pinagmulan ng lakas. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa atin, di ba? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Very popular. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yan, tanda po natin, ano? Hindi tayo nabago ng bahagya lang, kauntian lang. May nabago ba? Kaunti, kapatid. Medyo nabawas-bawasan. Hindi ko ganyan yun, ano? Hindi nabago tayo ng, sabi nga ay, ganap. No? Ibig sabihin, bago ka na. Wala ka nang babalikan. Ibig sabihin nun,
Maaaring yung tingin ng ibang tao kasi merong hindi pa eh. No? Pero dapat sa isipan at puso natin, conditioning natin, yung parang yung diring-diri ka na ba na balikan yung nakaraan mo? Hindi yung sa tao ha. Yung ikaw sa sarili mo, bakit ako babalik dito? Lord, niligtas mo na ako eh. Bakit pa ako babalik ulit sa dumihan? Parang di ba yung baboy? Ano yung baboy? Yung baboy, kahit anong linis niya, pag nakakita ng putik yan, ano mangyayari? Tatakbo yan doon sa putikan. Bakit? Yun kasi yung katangian niya eh. No? Napag-aralan din po namin yun sa Leviticus chapter 11, no? Huwag kang maging baboy, no? Hindi ko na may explain yung dito at maliligaw na maano tayo, hindi naman maliligaw, hindi hahaba po ano ho. Pero yun po yun. Why? Because we need this likeness of His resurrection. Kung paanong siya ay namatay at muling nabuhay, ganun din po tayo. Tinawid natin ang kamatayan tungo sa bagong buhay. Hindi lamang sa kabilang buhay. Kailan po ito nagsisimula? Ngayon. Ngayon na tinanggap mo ang Panginoon. No, lagi po siyang bago bawat araw eh. Kaya nga po, ang kanyang pagkabuhay, ang garantiya ng ating bagong buhay. Kaya nga tayo mumulat-mulit, di ba, sa umaga, no? Yan po yung bagong buhay, tama? Maaring nagkamali ka nung kahapon, nakaraan, pero ngayon, may bagong buhay yan. May bagong pag-asa. Dahil ang kanyang pagkabuhay, garantiya ng ating bagong buhay. Kung siya ay bumangon, sigurado, mabubuhay ka rin. Mali pong isipin natin na tinanggap ko na naman siya bilang aking Panginoon tagapagligtas eh. Ito pa nga yung pastor na nagpatanggap sa akin eh. Pero, namumuhay ka pa rin ayon sa gusto mo. Yung gusto mo lang, basta buhay ko to, ito yung gusto ko lang eh. Hindi pa rin nag-ahari sa'yo yung kalooban ng Panginoon Diyos. Makikita mo kasi ang taong binago ng Panginoon, sumusunod siya ayon sa utos ng Biblia. Nagkakaroon siya ng tamang relasyon sa Panginoon. Makikita mo na yan eh. Active yan sa gawain. Uhaw na uhaw. And the word is uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, hindi lang dahil minsan, mabait itong taong ito. Yan, ilingkod ng Diyos. Hindi. Ang tanong, paano ka binabago ng Diyos? Paano ka nagpapabago sa Diyos? Hindi maaaring maging hiwalay ang kamatayan mula sa pagkabuhay. Kung kasama tayo ng Panginoon Diyos sa kamatayan, paulit-ulit natin yan dahil ito yung topic natin eh. Kasama rin po tayo sa kanyang pagkabuhay. Kung tinanggap natin siya, tinanggap rin natin ang bagong buhay na ito. Hindi pwedeng isa lang. Dalawang bahagi po yan. Sabi nga po, package. Sabi nga rin po sa atin ni Jameson Brown, sabi dito, the likeness of His death, we die to sin. Yan po yung likeness. We die to sin. Yan yung death. Namatay tayo sa kasalanan. The likeness of resurrection, His resurrection ng ating Panginoon sa Kristo, we rise to newness of life. Yan na po yung bagong buhay natin. The connection, sabi niya dito, is certain. One implies the other. Certain yan. Hindi pwedeng isa lang. Magkasama po itong dalawa. Kung namatay ka, again, ulitin natin yan. Kung namatay na po tayo sa kasalanan, mabubuhay rin tayo sa bagong buhay. Ito po itiyak. At pangkalatang batas po ng Diyos yan. Sabi nga po, dito sa ating pag-aral, pinapakita po nito na ang permanenteng pakikipag-isa natin. Na sabi nga, ito ginawa ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin gawa. Hindi natin ito nakamit dahil sa ating sariling galing o sa ating sariling pagtsatsaga. Kundi ibinigay ito sa atin ng Diyos, kaya huwag po tayong matakot na mawala.
Hindi po ito nakadepende sa atin, kundi ito'y nakadepende sa Kanya. Tandaan, namatay na po ang ating ang lumang you, ang lumang ikaw, ang lumang us. Patay na po yan. Huwag po nating balikan. Ang kasalanan ating pinamumuhay noon ay wala nang karapatang balikan ngayon. Doon tayo namatay kasama ng ating Panginoon Kristo. Hindi na ulit babalik ang Panginoon Kristo para tubusin ka. Kasi tinubos ka na niya 2,000 years ago. Sapat na po yun. Kailangan na lang natin ng bagong buhay. Dahil tiyak po na mabubuhay din tayo kung ating isusukong ating buhay sa ating Panginoon. Dahil siya, His name is Yeshua, ang ating tagapagligtas, ang ating buhay. At siya rin po ang garantiya sa lahat ng ating pinag-uusapan ngayon. Nasa Kanya. Wala po sa atin. Dahil siya ay bumangon, tayo rin po ay nakatitiyak. Kaya nga po, dalawang bahagi ito na hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede nating tatanggapin ang kamatayan at tatanggihan ang pagkabuhay. Kung kasama ka niya sa krus, kasama mo rin siya sa kanyang pagkabuhay. Kung kasama ka niya habang nagtitiis ka ngayon, ikaw mismo kapatid, tayo mismo, kung nagtitiis ka ngayon para sa mga dati mong pinaglalaban ng dati mong kasalanan, dati mong ugali, mga maling pag-uugali mo, yan. Kasama mo siya na unti-unting namamatay na sa buhay mo o pinatay mo na sa buhay mo, huwag ka mo nang babalikan. No, huwag mo nang babalikan yan. Kapatid, huwag mo sukatin ang iyong kaligtasan sa sarili mong lakas. No, sukatin ito. Sukatin natin ito sa katapatan ng Diyos. Lord, tapat ka. Alam ko hindi mo ako iiwan pababayaan. Dito sa aking mga pabalik-balik na kasalanan, Lord, samahan mo ako. Gusto ko pong maalis ito. Tulungan mo po ako. Tandaan po natin, tayo po ay nakaisa na sa ating Panginoong Kristo. Ang lumang tayo ay namatay na sa krus. Ang nabubuhay na ngayon sa atin ay ang ating Panginoong Kristo. Our Yeshua. At kung siya'y namatay siya sa kasalanan. Kung siya ay bumangon, mabubuhay rin tayo sa bagong buhay. Again, kailangan po nating tumayo at maglakad. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil tinanggap mo siya at ngayon ay buhay na siya at ngayon ay kasama mo na siya at kasama na natin siya at tiyak ang pagkabuhay natin. Wala na pong makapaghihiwalay dyan sa atin. Tandaan, sa aking pong pagtatapos mga mahal ko kapatid, ang ating pag-asa ay wala sa kung gaano tayo kahusay, kundi nasa katotohanan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, our Yeshua. Kung siya ay namatay at muling nabuhay, ganun din tayo. Tiyak na tiyak po yan. Again, purihin po ang ating Panginoon Diyos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Diyan po tayo magtatapos. Nawa tayo na pagpala ng Panginoon. At hindi lang yan, tayo po ay tutungo sa Venice reflection para sa karagdagang reflection niya. God's morning. God's morning mga kapatid. Pagpalang umaga po at sa ating lahat. Sinasabi po dito sa talatang ito na ito po ay isang tiyak na pangako. Kung namatay na tayo kasama ni Kristo, ibig sabihin talikuran na natin ang ating mga dating kasalanan, dati nating pamumuhay, tiyak na mamuhay tayo kasama ng ating Panginoon sa panibagong buhay. Ibig sabihin po, ang dating buhay ng kasalanan at kahinaan ay tapos na. Hindi na tayo alipin ng mga nakaraan nating pagkakamali.
Dahil muling nabuhay si Kristo, tayo'y may bagong buhay at bagong pag-asa, bagong lakas na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili nating gawa, sa sarili nating kagustuhan, kundi para sa Diyos na ang ating buhay. Ito po ay tiyak at sigurado, hindi po ito isang hula lang, ito po ay nakasulat sa Biblia. Ito po ang pangako ng ating Panginoon na kasama niya tayo sa lahat ng tagumpay at sa buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Ito po ay isang paalala na huwag na nating balikan ang mga bagay na dapat na nating panatilihin patay na, yung mga luma nating pagkatao. Sa halip ay lakaran po natin ang bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, buhay na may layunin, pag-asa at kapayapaan. Dahil kasama na tayo at tiyak na dahil kasama na tayo ng Panginoon at tiyak na ang kamatayan na pagdaanan natin, ngayon po ay tayo lumalakad na sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoon. Kaya po, panatilihin po natin na tayo ay naka-align sa presensya ng ating Panginoon. Pag-aralan po natin ang kanyang mga salita sapagkat kung atin po pinag-aaralan ang lahat ng kanyang mga salita ay maintindihan po natin kung bakit tayo nasa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. Yung po mga sitwasyon na kinakaharap natin ngayon na mahirap, akala natin ay wala ng pag-asa. Hindi po totoo yun. Kasama po natin ang ating Panginoon. Naantay lang niya na tayo ay lumapit, tayo ay manumbalik sa Kanya, tayo ay kusang lumapit sa Kanya. Hindi lang sinabi ni pastor, hindi lang sinabi ni sister, ni brother na tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kundi kusang loob. Kasi yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kusang loob natin siyang lalapitan. Hindi po inutos ng iba. Ayun po. Kaya po yung mga luma nating pagkatao, iwanan na natin. Yun po ay nakaraan na. Yun po ay may mga lesson tayong nakuha doon sa mga nakaraan na iyon. Kaya hindi na natin kailangang balikan. Yung lesson na lang ang ating kuhanin doon sa mga sitwasyon na pinagdaanan natin. At yun yung gamitin natin na kasama ang ating Panginoon. So yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat. Amen. So, salamat sa iyong reflection. At ngayon naman, tayo tutungo sa ating mga kapatid na kasama natin. Una kanina, nabati na natin din, ang birthday ng ating kapatid ni Sister Aloha, Nunoso, yan. At pagbati rin natin siyempre sa aking anak na si inaanak na si Butchay, si Dayan, Biray, yan. At isang mapagpalang kaarawan sa inyo at siyempre kay Shane Lagadia Mendoza, yan, pamangkin po namin yan, isang happy birthday at sa lahat po ngayon na nagdiriwang ng birthday. At ngayon, nasa ating pagtungo sa ating pagbati sa ating mga kasama ngayon. Yan, tayo po ay pinangunahan ng ating kapatid mula po sa, nauna po naman ngayon ay ang lugar ng Quezon. Yan. Sa bayan po ng Quezon, sa Bulacan, Quezon, kasama po natin si Nay Marta Artillaga, ang mag-asawang ito, at ang Kuya Chris Artillaga. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, sa inyo at sa inyong buong pamilya, angkan, yan. At syempre, pagbati ko na rin dyan sa ating mga kapatid, kay Nay Gori, kay Nay Lina, at sa lahat-lahat po dyan. At yan, purihin ating Panginoon Diyos. At pagbati rin po natin sa ating kapatid from Usamis naman tayo. Yan. Pagbati po natin kay Doktora Julia C. Yan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan, sinundan po yan ng ating kapatid from from Barangay Sambaligtay, San Pablo. Yan, kasama po natin ngayon ang ating kapatid from San Pablo City. Kasama po natin ang Andal Artillaga family. Kasama po natin si Pastora
Rope, no? Yan, Artilyaga. Pagbati natin dyan sa inyong buong pamilya, lahat po dyan, no? Yan, at isang pagbati po, yan, sa inyong buong pamilya, Pastor Rope. Yan, at tungo naman tayo sa barangay sa Santa Rosa, Laguna, yan. Kasama rin po natin ang aking magandang nanay, syempre, yan. Si Corazon Getgano Mercado. Yan, ano ho. Yan, huwag kalimutan ang gamot. Yan, paalala ng isang anak. Yan, no ho. Yan. At pagbati rin po natin dyan sa aking anak, syempre, kay Casey at kay Kyle, no, na nasa Batangas City, no. Yan. Isang mapagpalang umaga rin sa inyo. Siyempre sa aking kapatid na si Caroline. Ganon din dyan sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ at kay Sian. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. No? At pagbati rin po natin from United States, no, of America. No? Kumusta na kaya si Mamang? Nakasama po natin ang Daw family. Yan, kasama po natin si Nars Abigail. Sa mapagpalang umaga sa iyo, sa iyong buong pamilya, no? Sa iyo, Sister Abby, no? At siyempre kay Mama, ano, isang yan, patuloy nating ipinapanalangin yan, no? At tayong lahat ay bigyan ng lakas ng ating Panginoon, no? At yan, pagbati rin po natin, balik ulit tayo sa Quezon, no? Yan, kasama po natin ang ating kapatid, no? Yan, ang napakasipag nating nanay, si Nanay Remy Alinea. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Remy, dyan sa Dolores, Quezon. No? Yan, kasama rin po namin yan kagabi sa Bible study. No? At, yan. Yan, from ano naman tayo, Barangay Santo Angel. No? Kasama po natin sa... Ayan, kasama po natin ngayon si Sister Manilyn Mendoza, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, ano? At yan, pagbati rin po natin sa ating host kagabi. Yan, si Sister Nela Nonoso. Pagbati natin sa buong Nonoso family diyan sa Barangay San Francisco, no, San Pablo City, diyan sa Barangay Manhattan. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At pagbati rin po natin from Villa Escudero, kasama po natin ang Patual family. Yan, sa pangunguna ni Nay Winnie Patual. Yan, mga kasama natin sa Bible study po yan. Ano, yan, no? At pagbati rin natin dyan sa buong pamilya. Kasama dyan sila Ate Lisel, no? At pagbati rin po natin, ano, sa ating, yan, nakita ko ulit, na ating kapatid, no? Pagaling po kayo, Nay Josephine Maranan. Yan, pagbati natin na from Barangay Santo Niño. Yan, sa Maranan family, kasama po natin yan, si Nay Josephine Maranan. Palakas po kayo, Nay Josephine. Yan, at that's all. Wala na ba akong na-miss? Yan. At sa ating lahat ng mga makikinig pa lang ng replay nito, ano, o sa ating lahat, ano, ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. At ngayon, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, again, isang paalala, mag-ingat po tayo dahil walang tigil po ang ulan. At kung tayo man po ilalabas, magdala po tayo ng payong, kapote, at kung ano-ano pa man po. No? Especially nandiyan sa Manila, magdala po tayo ng bangka, ng bota. No? Yan. At huwag po tayo lumusong, ano? Kasi marami pong sakit na dala yan. Ano? Hanggang may makakaiwas lumabas, iwas na po tayo sa paglabas dahil mas mahalaga po yung kalusugan. Ano, pero ganun pa man, ano, ay dalangin natin ang kaligtasan sa bawat isa at wisdom, no, para kung paano natin gampanan, no, ang ating mga tungkulin din. Ngayon, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po, aming Ama, dahil sa iyong anak na ipinagkaloob sa amin, na siyang nagbigay ng daan, na siyang nagbigay, Panginoon, ng buhay at katotohanan sa amin. At ngayon, sa aming pag-aaral na ito ay naliwanagan po kami, Panginoon, na ang dalawang bahagi ng kamatayan at resurrection ay magkasamang ibinigay niyo sa aming buhay. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, ay kalakasan dahil naniniwala po kami
na kami po sa aming isip, sa salita at gawa ay may kahinaan kami. Kahinaan na sumunod, kahinaan na panghawakan, Panginoon, ang mga pangakong minsan, Panginoon, ay nabibitawan namin sa iyo. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa lahat ng ito, na turuan mo po kami na mapagtagumpayan. Bigyan mo po kami ng lakas ng maging sapat, Panginoon, na maging depende kami, Panginoon, na sa bawat gagawin namin, iisipin namin, sasabihin namin, Panginoon, ay sangkapan mo kami ng iyong banal na Espiritu na siyang nagtataglay, Panginoon, ng iyong presensya at iyong kapangyarihan, ng iyong bunga na ninanais mong makita at maranasan namin. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa yugtong ito na muli binuksan mo ang aming isipan at puso upang lakaran namin ang katotohanan ito. At again, O God, O Lord, salamat, Panginoon, dahil ang kamatayan mo ay may tiyak na pagkabuhay sa aming buhay. Ganon din, buhayin mo kami, Panginoon. Alisin mo kami sa mga kasalanan na aming nagagawa, sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya, Panginoon, patuloy naming dalangin, Panginoon, ang iyong paghahari at patuloy din namin idinadalangin ang aming mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan din po ng kagalingan, lakas, patnubay, at patuloy, Panginoon, na lumalaban sa anumang karamdaman. Lord, idinadalangin po namin sila na patuloy niyo po silang pagpalain ng bawat isa. Kaming lahat, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ang aming kagalingan, ikaw nagpo-provide sa amin. At patuloy din namin, Panginoong, idinadalangin, O Lord, ang aming mga kapatid na may kaarawan ngayon. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Kay Sister Aloha, kay Shane, ganun din sa aking inaanak na si Butchay, O Lord. Patuloy mo po, Panginoong, ingatan ang mga taong ito at lahat ng narito ngayon. Salamat po sa bawat isa. Patuloy mo pagpalain, patuloy mo, Panginoong, pagkalooban ng lakas, O Lord, na nagmumula sa iyo at magapi, Panginoon, ang anumang karumihan, kasalanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you at sa lahat ng ito, O Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Again, in this I pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. The strings of your love, they hold me close. They lift me high. In you I stand. In you I trust. Forever safe inside your